Pero pagdating ko sa Manila, ayun, I struggle din sa paghahanap ng mauupahan. Buti na lang may na-refer sa akin yung kaibigan ko. Taga Santa Mesa din siya. Tapos, may nakuha ko na medyo mura lang. Kaso bed space na ako. Sakit. Nasa upper bunk. Tama ba? Ano ba tawag? Upper deck. Sorry, hindi ko alam yung term. Basta nasa taas ako nun. Tapos, syempre may nasa baba. Sobrang hirap nun kasi, sobrang, ayun lang yung gagalawan mo. And kung ano ba talaga yung feeling ng pagsisimula mo talaga from the scratch, plus you're also a breadwinner and student ka rin at the same time. Sa atin, sobrang baba, no? As in, from the scratch mababa talaga. pa yun, pero sobrang hirap na nun bayaran. Ayun. Ang make-up pa si Jess. Oo, kasi kailangan siya sa humarap sa camera. O, hindi nga ang mukha mo. Hindi ko siya nag-face powder. Okay lang naman sa camera, di ba? Mahalaga din magmukha kong tao sa camera. Una namin yun. Hintayin natin balik sa bago. Wherein pag-uusapan natin together our hobbies. Hi! Welcome to the pilot episode of Dan and Jessie's Anas na. Together, pag-uusapan natin ang ating mga hobbies and other goals na gusto nating i-achieve in life. And of course, how to live a meaningful life in the snap. Okay, so what's up everybody? Ayan, kamusta ka naman? Kamusta naman ang lahat? Siyempre, bago ang lahat, kailangan natin siyempre mag-release ng tension, mawala yung stress, magpahinga kasi anong oras pa lang? Oh my God, it's 1:40. Yes, 1:40 AM pa lang. Medyo lapit-lapit ka ng konti. So, nagtataka kayo siguro kung bakit kami nandito. Well, ito yung first ever nating podcast. So, pakilala ka pala sa ating mga listeners. Hi, good morning. Jessie. Sige lang. Ikaw kasi mauna para may guide ako kung paano sige, ipapakilala sarili. Pasniya kayo. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang aga nito, 1 AM in the morning. I am Jonathan. Actually, I'm from PUP Santa Mesa, Manila. 21 years old. And I'm taking mass communication. Ayun, yung broadcasting. Tapos, ikaw naman. Saan tayo nag-meet? Ano yung mga pinagkakaabalahan natin? Paano tayo nag-start dito? Okay. So, hi guys. My name is Jessie. So, gaya ni Tan, sa PUP Santa Mesa rin. Yes, And, ano ba? Ayun, saan tayo nag-work? Yeah. So, nag-work kami sa same company sa Cubao. Oo, tapos out of nothing lang, bigla na lang tayong nag-usap. Actually, magkaiba tayo ng team, di ba? Tapos ako, nilipat ako sa kanila, sa team Ian. Tapos, bigla kami magkatabi sa office. Tapos ayun, nagpakilala din siya. Tapos nag-share kami ng mga hobbies. And ayun, afterwards, bigla na lang sabi, huy, mag-podcast tayo or kaya maggawa tayo ng content creation. Ay, magawa ng content creation! Hindi kasi marami din tayo na pag-usapang common grounds nun. So, ang lakas lang ng loob natin simulan to. Oh, yeah. Pero that's another episode kung pag-uusapan natin kung paano tayo, how we started. Pero ngayon, since ito yung first ever podcast natin, and usually yung mga ginawa naming skits before this is yung mga stories or struggles ng isang student at the same time nag-work as call center or kung ano pa mang part-time or full-time jobs nila while studying. And now, yung pinaka-topic natin is So, ang pinaka-topic natin, gaano kahirap tumira at magtrabaho sa Manila? yes. Yan, so ayun yung first 30 minutes na pag-uusapan natin, yung gaano kahirap tumira at magtrabaho sa Manila. Siyempre, iba talaga yung environment kapag nasa Manila ka. Ito na yung syudad, di ba? Galing ka nga ba saan? I'm from Antipolo. So, Rizal. Yes. Ako naman galing sa Binian City, originally. Yan, sa Laguna. And kitang-kita talaga yung difference. Back then naman, nag-work na rin ako sa Binian as
Call center din, 1 year and 3 months, same travel lodge din. So, almost the same lang. Pero, syempre, mas mataas daw. Mas mataas yung rate dito sa Manila. Kaya, syempre, maraming na-engganyo. And ako din, siguro katulad din ni Jessie. First reason bakit ako lumipat or nag-transfer sa Manila is gawa ng school. Yes. Kung wala naman sigurong school, itutuloy ko yung work ko dun sa Laguna. Eh, di ba, ang sabi sa atin nun, magfe-face-to-face na daw. Oo. Face-to-face na ba kayo? Hindi pa sa ngayon. Ayun, so sabi sa amin face-to-face na daw, kaya ako lumipat tapos naghanap dito ng mauupahan. Madalian yun. Kumbaga, pagka-resign ko sa work, kinabukasan dapat may work na ako kasi, syempre, breadwinner ka din, di ba? As a Yeah. breadwinner, sobrang, parang kailangan mong kumilos eh, kailangan mong step up. Kahit hindi mo naman, siguro, obligasyon, pero dahil may sense of responsibility tayo. Ay, pero ano ba, simulan natin sa, difference ng gastos natin sa isang araw sa province at isang araw dito sa Manila. Ikaw muna. I see. Para ang daming factor na i-consider pag usapang differences. Kasi way back, nung nag-work ako, 3 years ago, so, Call center din. oo, call center din. Pero bakit ganun? Naiisip ko na yung biglang inflation. Oh my God. Yari tayo. Hindi naman to Sorry. mala politics, pero isa talaga sa big factors bakit sobrang hirap ngayon ng everyday na tawag dito, yung gastos natin is due to inflation. Siguro maraming tataka, ano ba yung inflation na yan? Lagi nila naririnig. So, yung inflation is yung mga nakaka-affect, yung mga factors that affect yung economic stability ng isang, kunyari, bansa. Yep. Halimbawa, bakit mataas yung presyo ng gasolina, bakit mataas yung presyo ng commodities, yung mga basic needs. Ayun, yung mga factors noon either, hindi ko alam in general lang to, pwedeng war, di ba may mga war na existing ngayon. Yes. So, maybe sila yung pinagkukuhanan ng langis. So, pag nag-travel sila dito, I mean yung product nila, tumataas kasi nga may existing war. Yes. Parang mga ganun. Pero marami pang ibang factor. Ewan ko sa Philippines. Siguro pandemic, dahil ng pandemic, maraming nag-close na establishment. Saka yung natin sa ibang bansa yung relationship. Pero ilang years na ba simula ng pandemic yung gap? Medyo matagal na rin eh. Oo, almost 4 years. 4 years ba? Almost 4 ba years. yung... That's 2020 March. Kailan siguro, possible, pwede natin sabihin na nag-ease na yung pandemic. Okay. Parang wala na siya. Kailan Okay. yun? 2022. So, it's almost 2 years na. Feeling ko hindi na siya yung reason eh. Oo nga no. Kasi, parang ano pa bang reason? Pero, hindi natin siya pag-uusapan Yes. ngayon. Oh Pero, my God. ang pinag-uusapan natin is actually, ayun nga, gaano kahirap tumira sa Manila, magtrabaho, yun, while facing yung mga ganong challenges. Sa isang araw, magkano yung gastos mo sa province? Sorry. Natanong pa na ba? Pero go lang, anong mo, gastos mo sa isang araw sa province? Like, pamasahe. Wala, nag-loading ako. Pwede ikaw muna magsagot. Sige. Doon sa kasi, parang same lang naman yung distance ng bahay ko doon sa province, sa Binian. Saka dito sa Manila, same lang naman. Mga 30 minutes lang yung biyahe. So, isang sakay lang ng jeep. Yung jeep is parang 10 or 12 lang before. Or mas mura pa, 8 pesos lang pala siya before. Pero nung last year, 10 to 12 pesos lang. Pagdating ko dito sa Manila, nagulat ako kasi parang everyday may hike. Kunyari, unang sakay ko, kasi pinapakiramdaman ko lang yung mga kasama ko dun sa jeep. Yung mga estudyante nagbayad ng 11 pesos. Una, ng first day ko. Tapos, second day, naging 12, naging 30, naging 14, at ngayon, magkano na siya, 18 pesos kapag regular. Pero kapag estudyante ka, minus 2. Oo, minus 2. Oo, 16. Pero nanduduga ako, minsan 15 pa pinapayan ko.
Ayun, so from Pores, galing kasi sa Poresa kasi ako ngayon nagstay. So Poresa, Santa Mesa to Cubao. So 30 minutes kapag nag-jeep. 16 pesos kapag estudyante. Pero kapag regular is nasa 18. So ang laki ng difference. So 18 compare dun sa 12 pesos lang. Diba? Ang laki. Oo. Tapos, matakin mo everyday yun. Tapos, kapag syempre, kapag wala ng jeep, minsan kasi di ba may strike. Oo. Gano'n. Eh di nag-LRT ako. And yung LRT is hanggang 9:30 lang PM. So kailangan mong pumasok na maaga kasi let's say ang pasok natin 11. Kami 11 PM shift namin. So magkano yun? 20 pesos doon sa LRT. Kasi syempre tatamadin ka na magsulat ng pang student. Siguro minus 20%. Hindi ko na alam kung paano i-compute. So ayun, sa pamasahe pa lang yun, nakita niyo yung difference. Parang 8 pesos yung itinaas. Ewan ko kung ganun pa rin sa Binyan, kung ganun pa rin kamura. Or mas mahal na. Siyempre, same lang naman tayo ng situation, may inflation din. Tapos sa food, ay ikaw muna pala sa pamasahe bago tayo sa food. Pamasahe. Hinahatid sundo kasi ako sa... Wow. Sorry. Tapos nung nag-rent kasi ako dito, walking distance na lang sa work, so wala akong Ay, oo. gaanong Taga, saan pakiramdam. ka ba nag-stay ngayon? Sa Cubao din, di ba? Oo, walking distance like literally 6 minutes. Sige. Tapos, check lang natin, baka hindi nagre-record. Ayan, nagre-record naman. Sobrang walking distance ang naka-visit na ako sa inyo, di ba, na nag-edit tayo. Ayun, malapit nga lang siya. Sobrang tipid. Oo. Pero let's talk about naman yun sa rent. Rent. Ako kasi sa Binyan, since sarili namin yung bahay, wala akong babayaran. Siyempre, pamasahit pagkain lang. Pero pagdating ko sa Manila, ayun, I struggle din sa paghahanap ng mauupahan. Oo. Buti na lang may na-refer sa akin yung kaibigan ko. Taga Santa Mesa din siya. Tapos, may nakuha ko na medyo mura lang. Kaso bed space lang. It's okay. Nasa upper bunk. Tama ba? Ano bang tawag? Upper deck. Sorry, hindi ko alam yung term. Basta nasa taas ako nun. Tapos, syempre may nasa baba. Sobrang hirap nun kasi, sobrang... Ayun lang yung gagalawan mo. Actually, apartment type siya sa GSI, guess. Sa taas, 3 yung rooms, pero occupied na. Sa baba, na lang siya, spare space na lang siya. So, kaya nilagyan na lang ng double deck, tapos doon ako sa taas. May kasama, tapos meron din sa baba. Pero, nandun na lahat, like kitchen, CR, kompleto na naman. Pero syempre, ang struggle ko lang, walang privacy doon. Yes. Kasi bed space lang siya. Tapos syempre, may kasama ka sa bahay. Pero sobrang mura niya lang. 1,800, so 1,800 yung pinakaupa. Sobrang mura nun. Tapos yung wifi is, ayun, may wifi, may electric bill, may water. Tapos ayun yung mga binabayaran ko. Nagre-range siya ng 2,000. Ganun. Hindi, tama ba? 1,800 plus 1,000. Nasa pala, 3K din. Oo, 3K. Ayun, ganun. Monthly yun So, dun kung kumikita ko ng kunyari, let's say 20,000 to 22. Babawas mo na agad yung 3K. Parang unlate pa rin yung per cut of 1,800 per cut. Ganun. So yun, guys, siguro this time, pinag-uusapan natin is yung real-time rates. And kung ano ba talaga yung feeling ng pagsisimula mo talaga from the scratch, plus you're also a breadwinner and student ka rin at the same time. So, kung papansin ninyo, hindi ito katulad ng mga nadi-disclose sa ibang social media na ang tataas ng mga rates na disclose nila. Pero sa atin, sobrang baba, no? As in, from the scratch mababa talaga. Pa yun, pero sobrang hirap Oo. na nun bayaran. Ayun. Katulad nga nung sinasabi ni Jessie, ito yung parang real time na ako, personal na nararanasan ko as breadwinner din. Reality of adulting. Yes, wala naman ganito dati. Text Then, joining lang. with no connections, ito talaga yung from the scratch, with no connections, ito talaga yung humble beginning ng, Totoo. diba? So, yun lang. Ikaw, sa rent mo naman, ay, di ba nagre-rent ka din? Pwede mo bang kayong i-share? Oh my God, nahihiya talaga akong i-disclose. Nakakaloka ka. May ganito pala tayong series. So, okay, 2024, siguro yung rate ngayon sa nire-rentan ko for a room, that's 3,000. Tapos, sa food, Sa 3,000 all in na yun.
It's a room. Kasama na din yung electricity ko, yung wifi ko, Wala yung akong tubig. ganda. Oo. Paano yung space na? Medyo tama lang ba? Sakto lang siya for me. Kasya naman yung mga gamit ko, yung higaan ko, ganun. Yun. Kaso, ano naman yung mga problems mo doon? Problem ko, Yung wifi. Di ba, sa Ay, oo. baba lang yung wifi? Oo nga pala, hindi nga pala abot ng wifi yung room ko. Oo, tapos parang nabanggit mo rin sa akin before na you struggle sa food kasi bawal magluto. Oo, bawal magluto doon. So, oh my God. Sa akin, personal ko lang to, parang sobrang ang negats naman nun kasi sobrang laking ng gastos mo nun kapag everyday kakain ka sa fast food or bibili ka ng pagkain sa labas. Kaysa meron kang stock na food. Good thing pala yung dormmate ko, bumili siya ng ref. Sobrang laki ng tipid kasi nakakabili na lang ako ng frozen foods. Pag umuwi akong binyan, worth 300 lang. Tapos ang dami na nung klase. Unlike ng bawal magluto, imagine. Yes. Ayun. Anong ginagawa mo? Bumibili ka sa labas? Kasi hindi naman ako hindi ko talaga kayang ubusin yung isang order. So, hati yun. 2 hati ko yun, yung meal na yun. And then, Magkano yun sa isang? kasi ang karne ngayon na isang order is 70 to 90 pesos. Grabe. Wala pang kanin yan, no? Wala pa siyang kanin. Nagsasaing ako ng kanin. Magmumura na sana ako. Sorry. Magkano yun? Isa-isang meal, kunyari sa umaga, magkano yun estimated? Nasa 100. Siguro 70 pesos. May Hati drinks ko na siya pa. sa lunch. May drinks pa. Hindi ako nag-drinks. Wala, hindi ka nagtutubig. Ay, sorry. Galing. Ayun. So, nasa nga siya? Nasa 100 estimated. Oo, 100. ganun nga. Tapos, iba pa yung gabi. Ganun. Ayun. Grabe, imagine yung nagbabayad ka na ng rent. Tapos, syempre, iba pang bills. Tapos, yung food and transpo mo everyday, imagine. Pwede siguro tayo maglabag ng natin, estimation lang sa screen. Tapos, ayun, i-compare lang natin, syempre, medyo yung gastos natin back sa province and dito sa Manila. Ayun pa lang ba yung mga pinagagastusan natin? Syempre, hindi. So, as a breadwinner, ikaw, ano yung mga pinagagastusan mo? It's either sa family, sa studies mo. Siguro yung bills sa bahay. Sa bahay, tutulong Nagkatahiya ka. kasi ako. Oo. Sige lang, sure. Yun, siguro yung bills doon, tapos, Magkano yung ranging? I mean, kuryente. Tapos, sa inyo ba yung pinag-stayan? Or rented? rent. Siguro kasi yung rent ko, and then sa rent din sa family ko, and then syempre pasok doon yung insurance mo, yung kuryente. Nag-insurance ka? Oo. Nice. Tapos, syempre kailangan ko ng insurance para sa pamilya ko yun. Tama yun. Kaya yun, tipid-tipid ka talaga para mahulugan mo yung insurance mo. Estimated, magkano yung pinapadala mo sa kanila every quincenas? Siguro nagre-range siya ng Ayan, i-disclose na. 40 to 50% ng sahod ko. Magkano yun? Wag na! Ang duga. Tapos, bukod doon, sa sa bahay, sa rent mo, may iba ka pa bang pinagagastusan? Like, Siyempre sarili ko, kailangan ko mag-invest sa sarili ko. Kasi pag hindi, mawawalan ako ng ganang magpatuloy doon. lalim na. Hindi, totoo talaga yun. You need to treat yourself. You need to take care Parang of wala akong yourself. ganyan. Oh my God, paano mo kinakaya? Totoo kasi, syempre, sinusupport ko yung sarili ko. Dito sa Manila, ayun nga, bayad ng bills, ng rent. Tapos sa everyday na pamasahe ko pa sa school saka sa work. At tapos sa family naman, ang gastusin ko doon is, may dalawa kasing college doon eh. Bukod sa akin. Yung isa, nagna-nursing siya, which is ang tuition fee niya, monthly is 10K. So, sobrang bigat na nun. Tapos yung kapatid ko namang isa, tourism. Yung isa nursing, yung isa naman tourism. Medyo magaan lang. Pero 1K. Mabigat na rin yan sa bulsa. Pag imagine, 10 plus 11. Ay, 10 plus 1, so 11. Tapos, bayad pa sa bills na kuryente. Hindi ko naman lahat yun na shoulder. Pero, Siyempre may part ka doon. may part ako dun sa bills, pero sa akin na yung sa yung sa tuition fee na kapatid ko, magkano yun, monthly.
Tapos bukod doon, kasi binigyan ko si mama, saka si papa ng e-bike. Tapos, dito ng, hindi sinusumbat. I mean, yung estimation so, lang. Hindi na-imagine ko lang bigla. So, ibig sabihin, hinuhulugan mo rin siya. Hinuhulugan ko siya. Nagaya ko pala. Ang hirap. Magkano yun? Tapos, hinuhulugan ko yun. Tapos, nag-provide din ako ng business sa mama ko, saka sa papa ko, na hinuhulugan din. May mga hulog. Akala ko ako lang may hulugan dito. May hulugan ka rin pala. Yung tindahan na yun, syempre, kumikita naman siya. Pero ang laki pa rin ng ang laki pa rin ng bayad doon. Rent. Nasa yata, 5,000. Tapos, imagine, computin mo yun lahat. Parang wala talaga matitira sa akin. Kaya, humahabol ako sa mga perks natin sa work. Like, yung may mga incentives. Pero meron kami different na episode para doon. Yung mga perks na isang call center agent. So, ayun, sobrang daming struggles talaga ng pagtira dito, pag-transfer dito sa Manila. At the same time, yung pag-work. Yes. Siyempre, sa pag-work mo, kain ka doon, inom pa doon. Mga ganong gastos. Tayo, buti, good thing na nakapasa tayo sa PUP. Be, tubig ka muna. Tubig muna, be. Baka iba yung hanap mo. Ano na? Tara na at makipagkulitan, Tawanan. iyakan, kantahan at kwentuhan. Dito, belong ka. Bilong ka? Oo, belong ka. Valued ka at relate ka. Sa usapang may kabuluhan at kapupulutan ng aral. Perfect. True. Ako si Tan. Ako si Jessie. At ito ang Inasnap, a podcast series tungkol sa pagiging student call center agent at iba't ibang discourses tungkol sa culture sa loob ng BPO industry. Samahan kami makinig at matuto sa ating kwento.